Hi, my name is Cesar Augustus Valdez. I am living here in Canada but originally from the Philippines, and I would like to share to you my faith story in my native tongue, Tagalog. Ako po ay dating Romano Katoliko. Ako'y bininyagan sa simbahang kinabibilangan ko ngayon nung ako'y 12 taong gulang. Aktibong-aktibo po ako sa simbahan nun kasi dati po akong sakristan sa isang eskwelahan sa Manila. Ang mga misyonaryo, habang naglalakad sila sa kalsada namin, nakatayo yung aking tatay na nakatayo sa harapan ng aming bahay. At na-meet nila yung aking tatay. So, nag-usap sila sandali, and then that was 1976. Nag-imbita ang mga misyonaryo na kung pwede silang bumisita sa bahay namin, at nag-obliga naman ang aking ama na mag-take ng mga lessons. So, bali, doon nag-umpisa yung ang aming conversion. Pero hindi naging madali sa amin yung, para sa aking ama at saka aking ina at saka aking kuya, tinanggap nila yung ebanghelyo. Pero nung una, ang conversion story ko is medyo kakaiba kasi hindi ko kagad tinanggap yung gospel. And that's why hindi kami nabinyagan ng una. Sinabi ng mga misyonaryo, kailangan mabinyagan kami as a family, bilang buong pamilya. Ang nangyari doon, medyo kinausap kami ng tatay ko. Sinabi niya na, bakit daw? Kasi nga sabi ko, kasi dati akong sakristan sa simbahang Katoliko. At medyo napilitan ako na magpabinyag. Kaya noon, pero nung una, medyo alanganin ako. And then simply nagbibuild yung aking pananampalataya at ang aking testimony. Yung panahon na yun na ginugol ko, parang ang ko is tumayo ko sa pamamagitan lang ng pananampalataya ng aking magulang at saka ng aking kuya. Isang magandang ehemplo ng aking pagsubok sa aking pananampalataya ay yung nagtatrabaho ko sa isang advertising agency, and then unfortunately sa di inaasahang pagkakataon nagsara yung advertising agency na yon. Ngayon yung inang advertising agency, nag-i-interview sila ng mga aplikante dahil nagtatrabaho na ako ron. So binigyan ako ng pagkakataon na ma-interview. And then, dahil gustong-gusto ko yung trabaho na yun, dahil maganda ang kita, tsaka ang growth mo, sa tingin ko magiging maganda ang aking kinabukasan. So, ini-interview ako ng isang manager doon. And then, nalaman niya na member pala ako ng simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And then, marami siyang tinanong sa akin, ano ba mga paniwala mo? Sabi ko, yung ganito na wala kaming bisyo, hindi kami nininigarilyo, hindi kami umiinom ng alak, mga ganyan. Sabi sa akin ng manager, paano kung bibigyan kita ng account na sigarilyo o kaya alak? Paano yun? Although nag-reason out ako na baka pwedeng iba na lang account ang ibigay mo. Sabi niya, hindi pwede kasi bago ka lang eh. And then, sabi ko, and that, yung panahon na yon, nag-isip ako, ipagpapalit ko ba yung paniniwala ko dito sa trabaho na to? And then, pinili ko yung, sa tingin ko tama, which is, pinili ko yung paniniwala ko, pinanindigan ko na, pasensya na, hindi ako umiinom at hindi ako naninigarilyo. Kaya, hindi ko pwedeng tanggapin yung pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, baka siguro ibang account na lang.
And then sinabi ng manager, ay sige, tatawagan ka na lang namin. So basically, isa lang ibig sabihin nun yung hindi na ako tanggap. Pero nung lumabas ako ng building, masama ang loob ko. Pero on the other hand, sabi ko sa sarili ko, bibiyayaan ako ng Panginoon Diyos. At alam ko na bibiyayaan niya ako. And up to this day, hanggang sa ngayon, patuloy niya ako binibiyayaan. Hindi ako nagkamali sa aking desisyon na ipagpalit yung aking pananampalataya sa isang trabaho lang. Ang may bibigay ko lang sa inyong advice tungkol sa mga taong nagdududa sa simbahan o nagkakaroon kayo ng problema sa buhay, patuloy lang kayong manalig sa ating Panginoon Diyos. Alam ko, marami akong naranasan sa buhay na alam ko na basta't maging may sampalataya ka lang sa Kanya at manalig ka, manalangin, hindi Kanya pababayaan. Magiging patotoo rin sa inyo rin yun. At huwag kayong masiraan ng loob, mga kapatid. Patuloy lang kayong manalangin at alam ko darating yung panahon na bibiyayaan kayo ng ating Panginoon Diyos. Nasa mission na ako, nalaman ko na doon ako nagkaroon ng sarili kong pananampalataya at ang aking pong testimony. Na naniniwala ako na ang gospel ay ito ang ebanghelyo ni Jesucristo. Ito ang kanyang simbahan. And naniniwala ako na ang simbahan ito ay totoo. At iniiwan ko to sa pangalan ni Jesucristo. Amen.